Maglilinis na tayo ng ating YECVT. Back range, panghangin. Oh, domino. Ito, merong alikabok na yan. Decreaser, water-based decreaser. Yo, what's up mga pengo? And welcome to another episode. For this episode ay maglilinis na tayo ng ating YECVT. Ito naman, may pinanood ako sa YouTube na ibang bansa. Ano yata yun? Thailand. Kahit na walang special tool, yung yung pulley, okay lang tanggalin. Kasi bushing lang yun. At tatanggalin man yun, wala namang timing. Kasi umiikot-ikot lang yun. Subukan natin. Ito ay merong stage 1 saka stage 2. Stage 1 yung hindi tatanggalin yung pulley, linis-linis lang, hangin-hangin lang. Then stage 2 yung pull. So ngayon pakita ko yung kilometro ng ating NMAX TechMax. Yung mileage ng motor natin or Odo ay 6,178 kilometer. Hinintay ko talaga na mag 6,000 km ito para makita natin kung madumi na or hindi pa yung panggilid natin. So ngayon, tingnan natin ang gagamitin nating mga tools, bell holder and white tool and mga plier, back wrench, panghangin, sunset ng Allen wrench, 8mm na T-wrench, 10mm na pamihit, socket wrench, isang set ng socket wrench, plyman. Yan. Tapos isang plyman na torque wrench. May mga wire tayo. Tapos aeropack na contact cleaner. Gamitin natin to, yung decreaser. So bago tayo mag-start ng paglilinis ng YECVT, testing mo natin kung umaandar. Yan, umaandar. First step natin ay alisin natin itong airbox. Itatas lang natin. And may dalawang tornilyo yan. Isa, saka ito, dalawa. Yung hose, angat natin. Bunutin muna. Yan. Natin iangat. Yan, nabilis lang. Puro puti ko. Ito, yung gamit kong panali, wire din. Meron na akong wire para matibay. Yan. Next step naman ay kukuha tayo ng Allen wrench 5mm. Tapos tatanggalin natin mga bolt na mga B-build case cover. Tanggalin natin para mabilis lang. Wala nang salita. Medyo maikpit. Kuha lang kayo ng T-wrench. Yun. Natanggalin natin yung bolt. Right, tanggalin natin ang cover. Yawn. Oh, domino. Alam na kung saan dumadaan eh. Alikabok, sarap road. Yan, kaputik-putik. Dahil pala, every 2,000 or 3,000 naglilinis ng cover. Halimbawa, maputik yung dinadaanan, malupa. Yan, kailangan yung linisin. Next time, tuturo ko sa inyo. Lupa, puta. Hindi law, nasa labas. Yung black, nasa loob. Tanggalin natin to. Tornilyo, bracket ng yung sensor. Ganun din yata. 5mm. Yan o. Pero maganda, mayroon kayo isang set na ganito. Para sakto-sakto yung tornilyo. Para hindi mabilog. Pag medyo maliit, nabibilog siya. Yan. Okay. So, check nyo. Ganyan ang forma, nakapatong dito. Dito. Yan. Magandang idea yung pipicturean nyo. Yan. Para hindi kayo malito.
Wow, nalimutan nyo. Hindi kayo malilito. Then, huwag na natin alisin. Itas lang natin. Ayan. So now, next step naman, tatanggalin natin itong bevel case, ang tawag natin. Ito naman isa, bevel case cover. Yan. Diskarte. Luwagan mo nyo muna lahat. Diskarting malupit. Yun. Siyam yata or 10 yung 3D rito. Okay. Yan. Alright. So, mga penyo. Meron tayong rubber mallet. Ito. Tignan natin kung gagamitin natin to. Mayroong napanood na Pinoy na nag-vlog o nung nagtanggal nito, naglinis. Na rubber mallet nila ito. Medyo matigas nga. Tigar, may pandikit pa. Okay. Sorry. Nasira yata. Hindi naman nasira. Dandan lang pala. So, yan. Ito yung loob ng bevel case. Yung madami lang, dun sa may, wing bell side. Yan. Upon checking tayo, yung belt niya, banat ng banat. Okay, wala siyang play. Maikpit. Ibig sabihin, maikli yung kanyang belt. Yung dumi naman niya sa baba, halos wala. 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 Kaya ng hangin to. Yung mga part na yan. Sa taas, wala din. Ito, merong alikabok yun. Siguro yung naupod na belt, yun ang nagpapadumi dito. So, mga penyo sa 6,000 km, okay pa naman. Kaya lang, ito, yung part na to, merong grasa na tumalsik. Kaya okay lang din na hindi siya tanggalin dito. Napansin ko dito, laki na nito yung spacer. Tapos, meron siyang, O-ring. Yan, may O-ring siya. Pag pinikot mo itong wing bell, iikot yung, gulong or mags. And, nakita nyo naman, nung nagtatap speed tayo, 120, 125, 26, 126, ang laki pa ng, laki pa ng space na, ang laki ng kanyang, yung pulley sa ride pace, malaki siya. Meron pa siyang idudulo kapag na-edit tong torque drive. Yung sensor niyan ay signal papunta sa TCU. Meron siyang module na electronically kasi yung ating pulley o yung paggalaw. Kaya kailangan siyang may sensor para gumana yung S-mode sa T-mode saka yung Y-shape. Then kinabit ko na yung holder natin sa wing bell. Yan. Tapos nilagyan ko ng extension. Yan, alamin ko yung torque range. Ang torque range natin ay nakaset sa 45 Nm of torque. Tapos yung socket ay 19 mm. Alamin ko lang yung yung torque value sa pagkalas. Ipaparas natin sa B2 na 45 Nm. 45 nga. Kasi kung 49 yan, tutunog to. Tanggalin natin. Ito na, kinakabahan ako. Yan. Hindi tayo magkakamali dito kasi merong uka dito na papasok. Yan. Paloob yan. Paganto. Alright. Yun ang kanyang lining. Tapos yung wing bell natin, kung gaano kadumi, medyo madumi na nga sa 6,000. So kailangan buksan nyo sa 6,000 km. Yun may dumi-dumi na. Tapos lining, malapad na maiksi. I-press nyo to.
Press nyo na daw ito eh. Para pumasok. Matigas. Press nyo din yung ito. Kabilaan. Para yung pag-press, pa-slide pa kanan. Yun. Okay. Kapag hawak naman sa gilid lang. Pinakang gilid ng torque drive. Baka maipit kayo. Natatanggal pala ito no? Press natin para ayan, matanggal. Ayan. Yo. Dandahan lang. Saan nakita? Mukhang di nakita eh. So, tignan nyo yung torque drive na. Hindi pa siya sagad. Siguro pag na-edit to, maganda siya. May space pa no? Yung likod naman pala, may konting dumi. Yan. Pinapakita ko sa inyo yung mga dumi, Alright, so ngayon ay pwede na natin siyang linisin. Blower. So, bago natin bugaan, nalimutan kong ipakita sa inyo ang belt. Ito yung code Yamaha B9Y E764100. Sa blower, hindi nakukuwalat. Dito sa may oil seal, punasan na lang. Punas lang dito. Hindi pwede siyang lagyan ng degreaser or CVT cleaner kasi masisira yung oil seal nyo. Punas-punas lang. Saka dito sa sensor, dumi-dumi siya. Pero kung gusto nyo buga ng CVT cleaner, pwede naman. Kaya lang, ingat lang kayo sa mga oil seal at baka masira. Hanggat maaari, takpan nyo. So, gamit tayo ng masking tape. It's time na lalagyan natin ito ng degreaser para yung mga singit-singit mahulog. Degreaser, water-based degreaser lang to. Pag medyo nababad na ng konti, yung gamit natin AC Care. Meron kay Rayworks project nito. Saan natin i-brush para makulkul yung mga dumi sa singit-singit. Importante di marekta yung oil seal. Yun ang iingatan lang natin. Okay. Next naman, para matuyo yan, gamit tayo ng contact cleaner. Ito ay hindi matapang na gaya ng CVT cleaner. Para malinis rin itong drive face. Yan. Tapos, brush. Kung may toothbrush kayo, mas maganda. Okay, tara. Dapat dito matyaga kayo. Isa-isahin nyo. Umabaksak ko. Hindi na po. Di ba, ni-spray natin yan. Bugan natin ang hangin. Lilinisin natin ito yung foam. So, paglilinis, ang ginagamit natin ay kahit car shampoo or Joy, pwede naman yun. Una, basahin natin. Huwag nyo siyang i-twist. Masisira yung foam. Yan, lagyan natin sabon. Yun, piga-piga lang ganyan. Para luminis. Yan. Okay na. Saka nyo patuyuin. Panas-panasan natin itong torque drive. Ang bigat. Dahil alikabok. Ito na. Punasan muna natin. Para lumitaw yung nakadikit na dumi. Parang walang
Walang grasa yung loob Konti lang. Sa gilid-gilid lang Yan. Ganyan lang. Grasa. Hanggang labas lang. Punasan natin. Contact cleaner. Yan. Malinis na. Buti nakita natin to. Grasa to na tumalsik tas natuyo. Dahil di ba mainit. Kaya natutuyo. Brush. Punas. Alright, so itong lining lilihain natin. Medyo matalas ang ginamit ko para pag ganito pahalang para litawin natin yung tunay na kulay. Yan, okay na yun. Then, sunod naman ito. Yun o. Kakaiba itong bakal ba ito? Or inlabas. May pintura lang. Okay. May pintura lang pala. Kaya pala sa una, medyo madragging. Kasi may pintura. Yun pala yun. Kaya nung bebreakin ako, parang mabibrate siya. Yun pala, dudulas-dulas dito. Kasi may pintura pa. Habang tumatagal, naalis ang pintura, okay yung takbo. Sa paglilinis naman, pwede namang gasolina. Kasi pag contact cleaner or CVT cleaner, ang lakas, ubos lahat yan. Sa panlinis nyo lang. Kaya hinahaluan natin ng degreaser para medyo tumipid tayo sa pang spray natin. Alright, hindi na maalis yung talsik na yun. Yun yung bakot. Medyo komplikado yung paglilinis ito. Kailangan ng lever nito, 800. Dito sa belt, punasan lang natin ang tuyo. Wala namang langis Gusto kong grasahan yung loob ng torque drive. Ito. Parang ubos yung grasa Check natin yung kanyang bearing. Ubos yung grasa Mas maganda maagapan. Sa paggagrasa nito ng sa loob, yung bearing sa torque drive, lalagyan natin ng grasa ito malapit sa spline. Papaikutan natin ng grasa tapos ikot-ikot. 3 times natin gagawin yan. Ito yung ating grasa na gagamitin. High Temp Grease by Gener 8. Mura lang naman to. 100 grams lang to Lagay ko lang sa screen yung price. Mas malapot siya. Mas malapot to sa top 1 na grasa. Yung high temp nila. Mas maganda to. Kitang-kita yung texture. Hindi siya magaspang ang kinis niya Yan, lagyan natin lahat yan. Bearing sa torque drive. Yan. Tapos, paikot. Then, tanggal. Yung sa loob, yun. Meron na. Kulang pa. Check natin yung ikot.
Yun. Mas gumanda siya. Kanina parang magaspang eh. Ayan, may grasa na. Ayan, yung loob. Ayan o. Nakita nyo ba? May grasa na. Alright, so ngayon naman, ang gagawin nyo naman ay tatanggalin nyo yung grasa dito sa ehe. Ayos-ayos tayo ng camera. Tatanggalin nyo yung grasa. Grabe, kumakapit nga sa bakal to. Ang ganda ng grasa, no? Panalo. Mas panalo pa sa top 1 to, ah. Ito kasi, improvise na grasa. Talo yung mga Caltex. Ginagamit sa kasa. Importante, matanggal yung grasa dito. Kasi tatalsik yan, eh. Di ba may excess? So, ngayon ay kunin natin yung iba. Pero, yung yung bearing dito sa labas, lagyan nyo na din habang kinukuha nyo yung excess. Lagyan nyo na yung stick bearing. Kita nyo ba? Alisin natin yung ibang grasa. Grabe, bigat. Bigatan ako. Alright mga pengo, so medyo matigas pala itong spring ng NMAX TechMax. Mahirap. Hindi ko mapigilan ang kamay. So ngayon ang paraan ko, yung paa ko nakalapat dito sa belt. Ito yung pantulak natin pag na-press natin. Tapos ganito hawak. Ipupul mo yung kalawang kamay, tapos pa-right yung kanan. Press, yan, pull ng paa, yung belt. Yan, okay na. That pala technique. Ito yung paraan ko na ginagawa. Paghawak, pag ganyan, tapos i-shoot nyo yung belt dito sa may drive phase. Medyo mahirap ng konti. Para hindi kayo mahirapan, no? Yan. Isentro nyo. Yan. Tapos na. Yan. Gagawin natin ay lalabas natin yung belt. I-atras natin. Para mamaya pag andar, hindi na siya maghanap ng belt. Baga nakalapat na yung belt natin sa pulley natin. Yan. Bubuka lang natin to. Atras lang natin. Kahit konti, mapatras natin. Kaganyan. Pakita ko sa inyo. Yan. Kaganyan. After nyan, lagay mo na yung inyong wing bell. Yan o, wing bell. Yan. I-treat naman yan. Yan o. Yan. Kailangan sagad. Kailangan sagad dun sa may clutch bell. Tapos, lagyan nyo na itong ang tawag rito, bushing. Yung mayroong korte sa loob. Yan. Sa loob yan. Yan. Tapos, nut. Gamit kayo ng ito, holder. Wing bell holder. Meron dito sa Shopee. Mura lang to. I-search nyo CBT tools. Lalabas na yan. Tapos gumagamit ako ng tubo para kalangan. And ang torque wrench ko nakaset sa 45 Nm torque. Pwede rin 49 kung gusto nyo. Pero sa akin 45. Na-search ko na yan. 19mm yung socket. Alright, so papandarin natin. Pabado malala. 1, 2, 3. Walang walang error. Wala. Ay, hindi ko pala na hindi ko pala na record.
Pero walang error. Off natin. Then on. Patay natin yung traction control. Hindi ko mapatay. Ayun, ayun. Okay na. Okay na. Kinabahan ako ah. On natin. Tapos pwede siyang S mode, T mode. Okay. Under. Alright, so okay na nating YCBT na linisan na natin. Naturuan ko na kayo pagkabit ng belt. Pero yung pagkabit ng dito, ginaganon-ganon. Di ako marunong, ang higpit. So ginawa ko, sa lapag na lang. Tapos pinipit-pit ko na lang yung torque drive. Masyadong matigas itong spring ng NMAX TechMax. So malinis na yung V-belt case. Ganyan ang paggawa. Tapos itapat nyo na lang yung ito. Yan na, right. So nalagay ko na, tapat ko na. Medyo hassle lang sa paglalagay kasi nga yung sa may bearing, yung malaki, mayroong o-ring, medyo mahigpit. Ang diskarte, paglagay nyo, ugay-ugay na ng konti, unti-unti siyang pumapasok. Pag binigla yung palay, ganon, bilang ganon, hindi siya pumapasok. Kailangan unti-unti siyang ano ang tawag nun? Pinaparing ng konti, yung inuuga. Yan, saka ipapasok. Papasok yan. Then naman, sa paghihigpit, alternate yan. Pa-X. Ganyan. Importante, pag nagigtip kayo ng tornilyo, hindi siya mainit kasi lumalambot ang bakal pag mainit. Tapos hipitan na ng tamhigpit. Ang sukat nito ay 10 Nm torque. So tayo naman ay di ako gumagamit niyan pag dito. Ano lang, tamang pihit lang pakamay para hindi siya masyadong mahigpit. Pesto, tapos bolt on. Ngayon, tuyo na itong foam. Lagyan natin dito sa may drive base. And yan, ganyan lang siya. Yan, pasok mo lang yan. Hindi mo niya maulog. Yan. Okay, hindi lang sa labas. Katulad ng pagtanggal natin kanina. Kung kayo ay baguhan pa lang, maaaring yung picture muna, tapos saka nyo tanggalin para meron kayong basihan kung paano ibalik. Ano yan, step by step. Tama ba? Yan. Maramdaman nyo naman kung pasok. Maganda yung ginawa rito, paalin na para hindi masira. Kung higpitan to, mga 7 Nm torque. Ito muna yung sa hose, lagyan na natin. Alright, is bonus time.
Umanda naman. Yun, alright mga pahingo. So tapos tayo mag-clean ng CVT na stage 1. Yung di tatanggalin ng pulley, saka drive phase. Para sa mga ayaw tanggalin yon, ito yung vlog na ito. Pero meron tayong gagawin na stage 2. Siguro after 1 month, yun, para makita rin natin yung nilagay nating grasa kung okay lang at nandun pa rin. At kung maganda yung grasa na Grease by Ginner 8. So, sinesting ko na ito. Gumagana yung traction control, gumagana yung shifter, gumagana yung downshift. Halos lahat gumagana. Kaya umawala na nga. Mabuti na lang binuksan ko to at tinignan kasi nakita ko yung bearing ng torque drive saka yung stick bearing dun sa may torque drive walang grasa, kaya pala pag miminor ako merong parang may ginigiling, kaya yun nilagyan ko lang siya ng grasa. Nakita niyo yung paraan, yung ganun lang. So yun lang mga pengo, yung ating vlog for today, yung NMAX TechMax YECVT cleaning stage 1. So comment ng below kung okay sa inyo, natutunan nyo, or tama yung ating ginawa. Sa na-apply ko lang yung kaalaman ko sa paglilinis ng CVT nung Aerox version 1 pa yung ginagamit ko. And mga pengo, i-share nyo, mag-comment kayo at i-share nyo sa inyong Facebook account para kumalat itong vlog natin. Alam ko pangalawa kong nagbablog na sa tutorial nitong YECVT cleaning ng NMAX TechMax. So, spread the news na meron na tayong ganitong tutorial. Alright mga pengo, don't forget to click the subscribe button and bell notification for more updates and episodes. Stay safe and ride safe always, and bye bye.